Talaga bang kayang talunin si Vecna? O baka naman pinag-uusapan natin ang isang nilalang na hindi masisira? Marami ang naniniwala na imposibleng mamatay siya, na isa siyang uri ng immortal na laging bumabalik. Pero mga kaibigan, ang totoo ay may kahinaan siya. At ang pinakamaganda sa lahat, ang Galabozos at mga Dragon, ang laro na naging inspirasyon ng buong serye, ay itinuro na sa atin kung paano eksaktong matatalo si Vecna ng tuluyan. Kaya maghanda kayo dahil maaaring iligtas ng video na ito ang inyong buhay sa Upside Down. Para magsimula, ano nga ba ang Galabozos at mga Dragon? Kung hindi mo pa napapansin, ito ang pangunahing larong basehan ng serye. Ang mga pangalan, mga halimaw, mga sanggunian, mga patakaran, lahat ay galing doon. Dito nagmula ang mga pangalang Demogorgon, Azotamentes at Vecna. Sa larong ito, ikaw at ang mga kaibigan mo ay nagkukwento ng kwentong pantasya sa medieval na panahon na may mga mangkukulam, bayani at halimaw. Pinakamahalaga, tinuturo ng larong ito kung paano gumagana si Vecna. Hindi siya karaniwang halimaw, demonyo o dragon. Siya ang pinakamakapangyarihang lich. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng maging lich? Kalma lang kaibigan, di mo pa alam? Ipapaliwanag natin yan mamaya-maya pa dahil yan ang susi para maintindihan ang kanyang kahinaan. Sa ngayon, isipin mo muna ito. Ang lich ay isang makapangyarihang mangkukulam na nakahiwalay ang kaluluwa sa katawan. At totoo yon na ginagawa nitong halos immortal si Vecna. Hindi siya madaling talunin na parang babarilin lang sa ulo. At hindi na mga kaibigan mas mahirap talunin si Vecna kaysa sa isang ipis. Isang medyo komplikadong proseso ito na nangangailangan ng ilang paliwanag pero huwag kang mag-alala pagkatapos naming ipaliwanag sa iyo at kung makasalubong mo si Vecna, maaaring mailigtas nito ang buhay mo. Para mapatay ang lich, kailangan mo ng dalawa o higit sa mga ito. Legendary na gamit, psychic interference, pagtataksil ng tamang mandirigma at pinakamahalaga, ang phylactery. At oo mga kaibigan, lahat ng mga bagay na ito ay may katumbas sa loob ng Stranger Things kaya hatiin natin ito isa-isa. Una, ang mga legendary na gamit sa Dungeons and Dragons ay umiiral. May mga bagay na sobrang lakas na kaya nilang saktan kahit ang isang immortal na nilalang. Sa totoo lang, marami sila pero babanggitin lang natin ang mga pinakakaugnay sa Stranger Things tulad ng Orbe ng Anihilasyon, isang portable na itim na butas na kayang burahin ang kahit anong bagay sa multiverse. Pag hinawakan nito ang isang bagay, biglang nawawala ito sa Stranger Things. Maaaring ito ay mapanirang bitak mula sa mundo ng baliktad, portal na nagdi-disintegrate ng dumadaan, o punto ng pagbagsak ng dimensyon. Ang aklat ng nagkatawang kadiliman ay grimoryo ng pinakamadilim at mapanganib na mahika na naisulat. Sa pamamagitan ng aklat na ito, maaari mong malaman ang mga sikreto ni Vecna, pahinain ang kanyang mahika, o kahit gamitin ang sarili niyang kapangyarihan laban sa kanya. Sa Stranger Things, ito ang lahat ng lihim tungkol kay Henry Creel, ang baligtad na mundo at pinagmulan nito. Iba pang mga alamat na bagay na maaari nating matagpuan ay ang mga makinang nasandata, mga artepaktong pinagpala, o kahit ang pinakamahalaga sa lahat, ang espada ni Kaz na maaari ring maiugnay ng direkta kay Eddie. Pero huwag mag-alala, darating din tayo dyan mamaya. Maaaring muling ipakahulugan ang lahat ng ito sa serye bilang misteryosong sandata, psikolohikal na bagay, artepakto mula sa Upside Down o bagong kakayahan ni Onse. At ngayong tapos na tayo sa mga alamat na bagay, punta naman tayo sa psikolohikal na panghihimasok. Heto ang isa sa mga pinakadirektang kakayahan ni Vecna sa Calabozos at Dragones. Mabisang paraan para pahinain ang lich ay guluhin ang konsentrasyon niya. Kapag nawawala ang mental focus niya, humihina ang mahika, depensa at nagiging mahina siya sa atake. Sa Stranger Things nakita na natin ito. Nabuhay si Max dahil sa paborito niyang musika. Ang trailer kung saan naririnig ang matataas na tunog at frequency o ang kotse ni Steve na inayos para basagin ang psikolohikal na hadlang. Katumbas lahat ng yon ng pag-atake sa isipan ni Vecna para iwan siyang bukas sa huling tira. Sa totoo, kaya ni Once na direktang pumasok sa isip ni Vecna at pahinain siya. Ang pagtataksil ng tamang mandirigma sa orihinal na kwento, si Vecna ay minsan lang natalo. At alam niyo ba kung sino? Si Kaz ang sarili niyang pangunahing mandirigma. Hindi siya kalaban, bayani o karibal na mangkukulam, kundi isang taong hindi inasahan ni Vecna na magtataksil sa kanya. At heto ang mahalaga. Tunay na tinalo siya ni Kaz, winasak ang kanyang pisikal na katawan, tinanggal ang kanyang kamay at mata at itinapon siya palabas ng sarili niyang mundo.
At kapag bumalik si Eddie sa season 5, siya ang magiging perpektong representasyon ni Kaz sa serye at siya rin ang magiging dahilan ng pagtataksil kay Vecna mula sa loob. Hindi ko lang ito sinabi, may basehan ito sa Stranger Things na konektado sa Dungeons and Dragons lore. Pero ilalaan natin ito para sa video na bakit babalik si Eddie sa season 5. Sige, para maintindihan ang huling kahinaan ni Vecna, dapat malaman muna natin kung ano ang Lich. Ang Lich ay isang makapangyarihang mangkukulam na hinati ang kaluluwa sa tinatawag na pilakterya. Kapag ginawa ito ng isang Lich, may nangyayaring kakaiba. Hindi na mahalaga katawan niya at di na siya tinatabla ng edad. Ngayon, hindi na siya mamamatay sa mga suntok o armas kahit pa sumabog ang kanyang katawan dahil kahit masira ang kanyang pisikal na katawan, buhay pa rin ang kanyang kaluluwa. Si Vecna ay halos immortal na. Kaya ang pagtapos sa kanya ng pisikal ay unang bahagi pa lang ng proseso. Kung buhay pa ang pilakterya, palaging bumabalik si Vecna kahit sunugin mo siya, bugbugin, hatiin o pasabugin, palagi siyang bumabalik. Parang bumababa ang kaluluwa niya at pumapasok sa ibang katawan. Ang pilakterya ay parang charger niya, parang mago niya, parang backup file niya o power bank niya. Kaya kung hindi mo sisirain ang pilakterya niya, hindi mo masisira si Vecna. Paano mo naman sisirain ang isang pilakterya? Dito na nagiging mahirap kasi ang pagsira ng pilakterya ay nangangailangan ng mga particular na bagay. Sa mga piita na dragon, maaari mo lang itong sirain gamit ang orbe ng paglipol o ang espada ni Kaz. Mga ritual mula sa aklat ng nagkatawang dilim, banal na mahika, numero mago. At isang. Prasko. Hindi pisikal si Pep, kundi may psikolohikal siyang koneksyon sa baligtad na mundo, kaya ito ang paliwanag namin sa season 4. Binanggit nila na si Vecna ay kumikilos mula sa sarili niyang bahay, ang lugar kung saan si Henry Creel ay naging isang halimaw. Ibig sabihin nito, ang bahay na iyon ay maaaring pisikal na representasyon ng koneksyon sa pagitan ni Vecna at ng baligtad na mundo. Akala ng iba, ang pilakterya niya ay ang radyo na ginamit niyang makipag-usap sa kabilang mundo noong bata siya at baka itinago ito ni Brenner sa isa sa kanyang laboratorio. Sa huli, ang pangunahing teorya ay kapag bumagsak ang baligtad na mundo, mawawala ang kanyang mahika, koneksyon at kaluluwa, kaya't magiging ganap siyang mortal. At dito, maaari na nating malaman ang huling sagot kung paano talunin si Vecna sa loob ng Stranger Things, pero bago ko sabihin ang sagot, magkomento muna ng Stranger Things. 5. Kung nagustuhan mo ang video, i-like para magpatuloy akong gumawa ng content sa paborito mong serye. Ngayon, paano nga ba ito mangyayari sa season 5 para tuluyang matalo si Vecna? Madali lang ba mga kaibigan? Mahahati sa dalawang bahagi ang season 5, kaya sa unang bahagi ng season 5, tatalunin ng mga bata ang pisikal na katawan ni Vecna. Para doon, gagamit sila ng musika, mga frequency, mga psychic na atake, isang malakas na bagay tulad ng espada ni Kaz na kinakatawan ni Eddie, siguro ang kanyang gitara. Pagkatapos lumalaki si Vecna, sa season 5 ay malalaman na buhay pa rin siya, kaya magsisimula ang misyon para sirain ang kanyang pilakterya. Maaring kailanganin nilang hanapin ang radyo, sirain ang bahay ni Henry Creel, putulin ang kanyang psychic na koneksyon o pabagsakin ang isang buong bahagi ng Upside Down. Sa loob ng lore ng Stranger Things, may isang detalye na hindi napansin pero maaring ito ang maging perpektong susi para tuluyang talunin si Vecna. Pati Newbie, ang kapatid ni Bob Newbie. Si Henry Creel ay umibig sa kanya noong bata pa siya at si Pati lang ang tanging tao na pinagsabihan ni Henry tungkol sa mga nakikita niya. Paano niya nakuha ang kanyang mga kapangyarihan at ano ba talaga ang mundo ng baliktad? Marami ang naniniwalang buhay pa si Pati at kung totoo, siya lang ang nakakaintindi sa isipan ni Henry bago siya naging Vecna. Makakatulong ang impormasyon niya sa mga bata para malaman kung ano ang pilakterya niya o koneksyon na bumubuhay sa kanya. Hindi dahil inilagay ni Vecna ang kanyang kaluluwa sa isang bagay, kundi dahil si Henry ay bumuo ng isang emosyonal na ugnayan na maaaring magbunyag ng lahat.
Malaking tulong ang impormasyong ito kay Onse para makahanap ng mas direktang paraan laban kay Vecna, lalo na ngayong mas kontrolado na niya ang kanyang kapangyarihan. At dito napapasok si Eddie, hindi bilang isang kakaibang multo, kundi bilang representasyon ng mandirigmang si Kaz na siya lang ang may lakas sa kwento. Para traidorin si Vecna at sirain ang kanyang huling depensa, hindi lang isang beses bumagsak si Vecna, kundi 2 beses. Una, sisirain nila ang kanyang katawan, pagkatapos sisirain nila ang kanyang pilakterya at kapag parehong nawala, saka lang tuluyang mawawala si Vecna. At kahit na parang hindi halata, ang larong nilalaro ng mga bata mula pa noong unang season ay palaging may sagot. Alam nyo bang hindi matatalo si Vecna sa suntok lang? Akala nyo ba immortal siyang kontrabida? Ipaalam nyo sa amin sa mga komento. Kung gusto nyong malaman kung bakit babalik si Eddie at connection niya kay Kaz, may video kami na siguradong magpapasabog ng isipan nyo. Kita tayo sa Upside Down.